Isang pirasong papel, isang basong alak, at isang pusong durog. Akala ni Enzo Villamor, isa lang akong basahan na pwedeng itapon sa kalsada. Pero sa gabing ito, sa harap ng lahat, ipapakita ko sa kanila, ang babaeng minaliit ninyo, siya ang hahawak sa inyong hininga. Handa na ba kayong lumuhod? Dahil ang tunay na reyna ay nagbalik na. Wala siyang silbi sa akin, Sabina. Ang totoo, rinding-rindi na ako sa pagmumukha niya araw-araw. Kung hindi lang dahil sa letseng huling habilin ni Papa, sa kalsada pupulutin ang babaeng yan. Malamig at matalim ang boses ni Enzo na bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng opisina. Ang bawat salita ay tila isang palasong tumama sa gitna ng dibdib ni Mireya, dahilan upang mapako siya sa kanyang kinatatayuan sa labas ng pinto. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang kulay brown na paper bag na naglalaman ng paboritong luto niyang sinigang na hipon para sa asawa. Sa kabila ng matinding pagkahilo at pagsusuka dahil sa kanyang pagdadalang tao, tiniis niya ang init ng kalan at ang amoy ng luto para lamang sorpresahin si Enzo sa kanilang anibersaryo. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay ang unang larawan ng kanilang anak, isang ultrasound result na punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang marinig niya ang malutong na tawa ni Sabina mula sa loob. Poor Mireya, akala siguro niya ay mahal mo talaga siya dahil binigyan mo siya ng mansyon. Hindi niya alam, kulungan ang ibinigay mo sa kanya, hindi tahanan. Mansyon? Muling humalahak si Enzo. Ang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Mireya. Ngunit na yon ay tila kiskis ng kalawang sa kanyang kaluluwa. Kahit anong gara ng bahay na ibigay ko, amoy probinsya pa rin ang pagkatao niya. She's just a liability, Sabina. Isang mabigat na pasanin na kailangan kong tiisin para sa image ng mga Villamor. Naramdaman ni Mireya ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang supot na hawak niya ay dahan-dahang nalukot. Ang inat ng sinigang na pinaghirapan niya ay tila naging yelo na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Ang bawat singhap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon, ang mundong inakala niyang puno ng sakripisyo at pag-ibig, ay gumuho sa isang iglap. Nanlalabo ang kanyang paningin habang tinititigan ang maliit na puting tuldok sa ultrasound result. Doon, sa loob ng kanyang sinapupunan, ay may isang buhay na inakala niyang magiging tulay ng kanilang masayang bukas. Pero paano? Paano siya magiging masaya sa piling ng isang lalaking itinuturing siyang basura? Pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa palayo sa pinto. Bawat hakbang ay tila may nakataling kadena na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok para magwala. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng galit. Ito ay isang uri ng pighati na pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Bakit, Enzo? Bulong ng kanyang isipan sa gitna ng gulo ng kanyang nararamdaman. 3 taon akong nagbulag-bulagan. 3 taon kong nilunok ang lahat ng panglalait ng pamilya mo dahil naniwala akong mahal mo ako. Hanggang kailan ko ba kailangang itaya ang dangal ko para sa isang pag-ibig na matagal na palang patay? Pagdating niya sa parking lot, sinalubong siya ng mainit at malagkit na hangin ng Makati. Ngunit pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang napakalamig na bagyo. Napasandal siya sa kanyang sasakyan at doon, sa gitna ng kadiliman, ay binitawan niya ang supot ng pagkain. Bumagsak ito sa semento. Kumalat ang sabaw at ang mga hipon na maingat niyang nilinis. Ang pagkaing dapat ay simbolo ng kanyang pag-aalaga ay naging isang maduming kalat na lamang sa sahig. Eksaktong katulad ng turing sa kanya ng mga Villamor. Hindi pa siya nakakaalis nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang message mula sa kanyang biyenan na si Doña Celestina. Siguraduhin mong nakahanda na ang isusuot mo para sa gala bukas. Huwag kang magpapakita doon na mukhang katulong dahil ayaw kong mapahiya ang anak ko sa harap ng mga investors.
And stay away from the buffet area. Baka akalain nilang hindi ka pinapakain sa bahay. Mariing napapikit si Mireya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak. Basang-basa ang ultrasound result na hawak niya. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang anak sa huling pagkakataon, bago ito itiklop ng maingat at itago sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng amo at pagpapasakop ay unti-unting tumigas. Sa gabing iyon, habang ang buong Makati ay nagniningning sa mga ilaw ng kapangyarihan, isang babae ang namatay sa loob ng kanyang puso, at isang reyna ang nagsimulang magising. Kung basura ang pingin niyo sa akin, bulong niya sa hangin habang pinupunasan ang kanyang pisingi. Sisiguraduhin kong sa basura rin kayo pupulutin bago matapos ang gabi ng gala. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang takot ang bumalot sa kanya. Paano kung malaman nila ang tungkol sa bata? Paano kung bawiin ni Enzo ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas na yon? Habang pabalik siya sa mansyon na tila isang malaking libingan, isang itim na sasakyan ang nakasunod sa kanya mula sa malayo. Isang lihim na hindi pa niya alam ang nakatagdang mabuksan. At ang gabi ng gala, na inaakala nilang katapusan niya, ay ang simula pala ng kanilang pinakamalaking bangumot. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng mansyon ay tila hindi nagdadala ng liwanag para kay Mireya, kundi paalala ng isa pang araw ng pagdurusa. Namumutla ang kanyang mga labi habang pilit niyang itinatayo ang kanyang katawan mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng matinding hilo, ang epekto ng kanyang pagdadalang tao na lalong pinabigat ng bigat sa kanyang puso. Ngunit alam niyang walang puwang ang pahinga sa bahay na ito. Bago pa man siya makababa ng hagdan, narinig na niya ang matinis na boses ni Doña Celestina na umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Mireya! Nasaan ka na bang bata ka? Ang dumi ng mga kristal sa chandelier at ang mga antique na vase ay puno na ng alikabok. Akala mo ba ay reyna ka rito na hihintayin lang ang pagkain sa mesa? Dahan-dahang bumaba si Mireya. Hawak ang railings upang hindi matumba. Narito na po, Ma'am Celestina. Pasensya na po, medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayong umaga. Tumingin ang matanda sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pandidire. Bad mood? O baka naman nagdadahilan ka lang para matulog? Tandaan mo, kinuha ka ni Enzo mula sa putikan, kaya magpasalamat ka at may bubong ka sa itaas ng ulo mo. Ngayon, kumuha ka ng basahan at linisin mo ang lahat bago dumating ang mga bisita ni Enzo. Walang nagawa si Mireya kundi sumunod. Habang nagpupuna siya ng mga mamahaling kagamitan na hinding-hindi niya magiging pag-aari, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga kamay dahil sa matapang na chemical ng panlinis. Ngunit mas mahapdi ang bawat alaala ng narinig niya kagabi. Sa bawat kiskis niya ng basahan, tila binubura niya rin ang natitirang respeto niya para sa kanyang asawa. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Enzo, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Sabina, na animoy pag-aari na ang buong lugar sa paraan ng kanyang paglalakad. Nakasuot ito ng isang mamahaling red dress na tila nanunukso sa simpleng duster na suot ni Mireya. Enzo, darling, I told you the interior of this house needs an upgrade. It feels so traditional. Maingat na puna ni Sabina habang humahawak sa braso ni Enzo. Don't worry, Sabina. Once we finalize the deal with Dallas Fund, we'll renovate everything. We'll make it modern, just like you, sagot ni Enzo. Ang boses ay puno ng tamis na kailanman ay hindi naramdaman ni Mireya nitong mga nakaraang taon. Tumigil si Mireya sa kanyang ginagawa. Nakatayo siya sa gilid, hawak ang maruming basahan, habang ang kanyang asawa ay masayang nakikipag-usap sa kanyang kinakasama sa harap mismo ng kanyang binan. Walang sinuman sa kanila ang nagtanong kung kumain na ba siya o kung kamusta ang lagay niya. Para sa kanila, isa lamang siyang dekorasyon na kupas na. Lumapit si Doña Celestina sa dalawa, ang muka ay biglang nagliwanag. Oh, Sabina! Mabuti at napadalaw ka.
Enzo, bakit hindi kayo sa garden mag-usap? Mireya! Lumingon si Mireya nang marinig ang tawag sa kanyang pangalan. Po? Huwag ka lang tumayo riyan na parang tuod. Ipagtimpla mo ng kape si Enzo at si Sabina. At maghanda ka rin ng mga pastries. Siguraduhin mong mainit ang kape. Ayaw ni Sabina ng malamig na serbisyo. Utos ng matanda na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Tumingin si Mireya kay Enzo. Nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit iniwas ni Enzo ang kanyang tingin at lalong idinikit ang sarili kay Sabina. Go on, Mireya. Bilisan mo. Marami kaming kailangang tapusin na trabaho. Naglakad si Mireya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa loob ng kusina, naroon si Lola Amparo, ang matandang katulong na tanging nakakaunawa sa kanya. Mabilis na kinuha ni Lola Amparo ang tray mula sa mga kamay ni Mireya na nanginginig. Hayaan mo na ako rito, iha. Maupo ka muna, baka mapano ka at ang dinadala mo. Bulong ng matanda, ang mga mata ay puno ng awa. Kailangan ko itong gawin, Lola. Kailangan nilang makita na hanggang sa huling sandali, ginampanan ko ang tungkulin ko. Para kapag dumating ang oras na bawiin ko ang lahat, wala silang masasabi laban sa akin. Sagot ni Mireya. Ang boses ay mahina, ngunit may kalakip na determinasyon. Dinala ni Mireya ang tray ng kape sa garden. Nakita niya ang tatlo na nagbatawanan. Mukha silang isang perpektong pamilya. Kung aalisin siya sa eksena, inilapag niya ang tasa sa harap ni Sabina. Thank you, Mireya. You're such a good helper. Sadyang binigyang diin ni Sabina ang huling salita bago uminom ng kape. Oh, Enzo, look! May dumi yata sa sapatos ko. Mireya, dear, can you please pass me a tissue? O baka naman pwedeng pakipunasan na rin. I don't want to ruin my pedicure. Tumawa si Doña Celestina. Go ahead, Mireya. Tutal naman ay sanay ka sa dumi, hindi ba? Napakapit si Mireya sa gilid ng kanyang apron. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado. Yumuko siya, hindi para sumunod, kundi para itago ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Tila, sinasabi ng kanyang anak na, Laban, nanay! Tumayo siya ng tuwid at tinitigan si Sabina ng diretsyo sa mga mata. Ang dumi sa sapatos, madaling punasan. Pero ang dumi sa kaluluwa, kahit anong kuskus mo, Sabina, hinding-hindi mawawala. Natahimik ang buong garden. Ang ngiti sa mukha ni Enzo ay naglaho, pinalitan ng gulat at galit. Anong sabi mo? Bago pa man makasagot si Enzo, isang marahas na tunog ng pagbagsak ng tasa ang bumasag sa katahimikan. Sinadya ni Sabina na itapon ang mainit na kape sa paanan ni Mireya. Oops, my hand slipped. Pakilinis na lang din yan, Mireya. After all, that's what you're paid for, right? To clean up our mess. Sabi ni Sabina na may mapanghamong tingin. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang tinitingnan ang basang sahig at ang kanyang mga paa na napasukan ng mainit na likido. Tumingin siya kay Enzo na ngayon ay nakatayo na. Mireya, humingi ka ng paumanhin kay Sabina. Layon din! Sigaw ni Enzo. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumalabas na sa galit. Hindi gumalaw si Mireya. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw ng pag-aalsa. Sa kabilang banda, napansin ni Doña Celestina ang isang sobreng nakasingit sa bulsa ng apron ni Mireya. Ang sobreng may tatak ng Dalisay Heritage Fund na hindi pa nito nabubuksan. Ano yan nasa bulsa mo? Tanong ng matanda, akmang hahablutin ang sobre. Mabilis na umatras si Mireya, protektado ang kanyang lihim. Wala po ito, isang lumang sulat lang. Ibigay mo sa akin yan! Pilit ng biyenan. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating ang driver ng pamilya, hinihingal. Ma'am Celestina, Sir Enzo, may mga tao po sa labas. Mga abogado raw po mula sa Dalisay Fund. Gusto raw po nilang makausap ang nagmamay-ari ng bahay na ito
para sa isang urgent audit. Namutla si Enzo. Na yun na? Bakit walang pasabi? Lumingon si Mireya sa kanila, isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang oras na hinihintay niya ay mas mabilis na dumarating kaysa sa inaasahan nila. Ang malakas na yabag ng mga sapatos sa sahig na marmol ay tila isang babala na bumasag sa tensyon sa loob ng mansyon. Pumasok ang tatlong lalaking naka-Amerikana, bitbit ang mga briefcase na tila naglalaman ng mga hatol sa buhay ng mga Villamor. Ang namumuno sa kanila ay si Attorney Santillan, ang matagal ng tapat na abogado ng pamilya Dalisay. Namutla si Enzo. Mabilis na binitawan ang braso ni Sabina at nag-ayos ng kanyang polo. Attorney Santillan, hindi ko inaasahan na bibisita kayo nang walang pasabi. Akala ko ay sa opisina ang ating pagpupulong sa susunod na linggo. Lumingon si Attorney Santillan. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang emosyon. May mga bagong impormasyon kaming natanggap tungkol sa inyong financial records, Mr. Villamor. Ang Board of Trustees ng Dalisay Heritage Fund ay nag-utos ng isang agarang internal audit bago namin bitawan ang pondong hinihiling ninyo. Sa gilid ng sala, nakatayo si Mireya, pilit na nagtatago sa anino ng malaking haligi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi habil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Si Attorney Santillan ang tanging tao sa silid na iyon na nakakaalam kung sino talaga siya, ngunit ayon sa kanilang usapan, kailangang manatiling lihim ang lahat hanggang sa tamang panahon. Audit? Pero maayos ang lahat ng papeles namin. Sabat ni Doña Celestina, pilit na pinapakinis ang kanyang boses. Mireya, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ipaghanda mo ng merienda ang mga bisita at siguraduhin mong pinakamahal na tsaa ang ilalabas mo. Yumuko si Mireya at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Habang naghahanda siya, narinig niya ang boses ni Enzo mula sa sala, pilit na nag-gaslight kay Attorney Santillan. Attorney, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito ng masinsinan. Alam niyo naman na ang Villamor Group ay may malinis na pangalan. Baka may naninira lang sa amin. Pagbalik ni Mireya sa sala, dala ang tray, nagtama ang paningin nila ni Attorney Santillan sa loob ng isang segundo. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay ng abogado. Isang hudyat na ang lahat ay ayon sa plano. Nang ilapag ni Mireya ang tasa ng tsaa sa harap ni Enzo, sadyang binagalan niya ang pagkilos upang masulyapan ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Doon niya nakita ang isang pamilyar na pirma sa ilalim ng isang liquidation report. Isang pekeng pirma. Ang pirma ng kanyang yumaong ama. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay tila isang apoy na gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ginamit ni Enzo ang pangalan ng kanyang ama upang pagtakpan ang mga butas sa kumpanya. Nang matapos ang pulong at umalis ang mga abogado, mabilis na hinila ni Enzo si Mireya sa braso at dinala sa isang sulok ng silid kung saan hindi sila makikita ni Doña Celestina. Ikaw, bulong ni Enzo. Ang boses ay tila isang ahas na nagbubuga ng lason. May kinalaman ka ba rito? May sinabi ka ba sa kahit na sino tungkol sa mga utang ng kumpanya? O baka naman nakikipag-ugnayan ka sa mga taong gustong magpabagsak sa akin? Wala akong alam sa negosyo mo, Enzo. Ako lang ang asawa mong amoy probinsya, di ba? Sagot ni Mireya. Ang boses ay patag, ngunit may lalim. Binitawan siya ni Enzo ng marahas. Siguraduhin mo lang. Dahil kung malalaman kong ikaw ang dahilan kung bakit naghihigpit ang Dalisay Fund, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. At ang batang yan, huwag mong asahan na magkakaroon siya ng magandang buhay kung babagsak ako. Pag-alis ni Enzo, lumabas si Mireya sa likuran ng mansyon, malapit sa garden kung saan madilim at walang tao. Doon, naghihintay si Attorney Santillan sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan. Mabilis na lumapit si Mireya at pumasok sa loob. Senyorita Mireya, bungad ng abogado, ang boses ay puno ng paggalang. Kumpirmado na po, hindi lang pondo ang kinukuha nila. Ginamit nila ang mga ari-ariya ng inyong ama bilang kolateral
sa mga illegal na loan sa ibang bansa. Kung hindi natin sila mapipigilan sa gabi ng gala, mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ng inyong pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang binabasa ang mga ulat na ibinigay ni Attorney Santillan. Hindi lang pala pagtataksil sa kanya ang ginagawa ni Enzo, ito ay isang sistematikong pagnanahaw sa kanyang nakaraan at sa kinabukasan ng kanyang anak. Kailan ang huling pirmahan, Attorney? Tanong ni Mireya. Sa gabi mismo ng anibersaryo ng Villamor Group, inaasahan nilang ililipat na ang 5 bilyong piso sa kanilang account pagkatapos ng inyong talumpate bilang masunuring asawa ni Enzo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mireya. Gusto nilang magsalita ako? Sige, magsasalita ako. Ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Bumalik si Mireya sa loob ng bahay. Ngunit bago pa siya makapasok sa kanyang silid, nakita niya si Sabina na lumalabas mula sa study room ni Enzo. May hawak itong isang maliit na vial ng gamot at isang folder na may pangalan ni Mireya. Nang mapansin ni Sabina si Mireya, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. You know, Mireya, Enzo is so stressed. Sabi niya, kung mawawala raw ang distraction sa buhay niya, mas mapapabilis ang tagumpay niya. Look at this medical record. Dito nakasulat na hindi ka raw fit na maging ina dahil sa iyong mental instability. Nanlamig ang buong katawan ni Mireya. Anong ginagawa mo, Sabina? I'm just helping Enzo secure his future, bulong ni Sabina habang dahan-dahang lumalapit. At sa future na iyon, Mireya, wala ka roon. At ang baby? Well, maybe we can find a nice orphanage for it. Sa sobrang galit, akmang sasampalin ni Mireya si Sabina nang biglang humarang si Enzo at hinawakan ang kanyang kamay sa Ang kanyang tingin ay puno ng pot. Subukan mong saktan si Sabina, Mireya, at sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay nasa mental hospital ka na, banta ni Enzo. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Mireya. Isang lumang locket na may litrato ng kanyang ama at ang tatak ng Dalisay Royal Lineage. Nanlaki ang mga mata ni Enzo nang makita ang gintong bagay na kumikinang sa sahig. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Enzo. Ang boses ay puno ng hinala. Magnanahaw ka na rin ba ngayon, Mireya? Dahan-dahang pinulot ni Enzo ang gintong locket mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang pinagmamasdan ang masalimuot na ukit ng letrang D sa gitna nito. Ramdam ni Mireya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kaba. Kung malalaman ni Enzo na ito ay pag-aari ng pamilya Dalisay, mabubunyag ang lahat bago pa man siya makahanda. Saan mo nakuha ang mamahaling bagay na ito, Mireya? Ulit ni Enzo, ang boses ay puno ng pagduda. Imposibleng mabili mo ito gamit ang maliit na allowance na ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong sabihing ninakaw mo ito sa mga gamit ni Mama. Lumapit si Sabina at hinawakan ang locket. Tinitingnan ito ng maigi. Enzo, darling, look at the craftsmanship. Masyadong elegante ito para sa isang probinsyana. Baka naman may secret admirer ang asawa mo na nagbibigay sa kanya ng ganitong klaseng alahas. Isang mapait na ngiti ang pilit na ipinakita ni Mireya. Isang hamak na tanso lang yan, Enzo. Pinaglumaan ng nanay ko na ibinigay sa akin bago siya mamatay. Mukha lang itong ginto dahil sa kintab, pero sa totoo ay wala itong halaga. Katulad ng tingin mo sa akin, mukhang asawa sa labas, pero walang halaga sa loob. Marahas na itinapon ni Enzo ang locket pabalik kay Mireya. Basura. Katulad mo, puro basura ang dala mo sa pamamahay na ito. Itabi mo yan at huwag mo ipakikita sa akin ang dumi na yan muli. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na kinuha ni Mireya ang locket at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Nararamdaman niya ang tulis ng ukit nito na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pangalan at danggal. Pagdating ng hapon, habang naglilinis si Mireya sa library, narinig niya ang boses ni Doña Celestina sa kabilang silid. May kausap ito sa telepono at tila may masamang balitang natanggap. Ano?
Hindi pa rin maaprubahan ng loan? Pero sinabi ni Enzo na maayos na ang lahat. Sigaw ng matanda. Kailangan natin ang pondong yon bago matapos ang linggo. Kung hindi ay kukunin ng bangko ang bahay na ito. Napatigil si Mireya. Hindi lang pala ang kumpanya ang nanganganib, kundi pati ang mismong tinitirhan nila. Ang lahat ng karangyaan na ipinagmamalaki ng mga Villamor ay nakatayo lamang sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan at utang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Celestina. Bakas ang tensyon sa kanyang mukha. Nang makita niya si Mireya, tila nakahanap siya ng mapagbubuhusan ng kanyang galit. Ikaw, bakit nakatayo ka lang dyan? Wala ka talagang pakinabang? Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, kamalasan na ang dinala mo. Mabilis na lumapit ang matanda at marahas na hinila ang buhok ni Mireya. Dapat ay matagal ka nang pinalayas ni Enzo. Isang pabigat na katulad mo, hindi dapat narito. Tiniis ni Mireya ang sakit. Hindi siya lumaban physically. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Kung sa tingin niyo po ay ako ang kamalasan, bakit hindi niyo po tanungin ang anak niyo kung saan napupunta ang pera ng pamilya niyo? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mireya. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Isang hampaslupa na katulad mo, dapat ay nagpapasalamat dahil binigyan ka namin ng pagkakataong makatikim ng marangyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang courier ang dumating sa gate ng mansyon. May dala itong isang puting sobre na may markang confidential at nakapangalan sa The President of Dalisay Heritage Fund, care of Villamor Residence. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina nang makita ang sulat. Mabilis niyang kinuha ito mula sa driver na tumanggap sa gate. Dalisay Heritage Fund? Bakit dito ipinadala ito? Baka ito na ang sagot sa ating mga panalangin. Mabilis na lumapit si Mireya. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng tunay na pangamba. Ma'am, baka po hindi para sa inyo ang sulat na yan. Mas mabuti pong ibigay niyo na lang kay Enzo. Tumahimik ka! Ako ang nakatanggap, ako ang magbubukas, singhal ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Doña Celestina ang sobre habang nakatitig si Mireya ng may halong kaba. Kung mababasa ng matanda ang nilalaman yon, malalaman nilang ang Dalisay Fund ay nagsasagawa na ng investigasyon sa kanila at ang pangalan ng presidente ay naroon sa huling pahina. Ngunit bago pa man lubusang mabasa ng matanda ang sulat, biglang pumasok si Enzo na pawis at tila galing sa isang mahabang pagtakbo. Mama, huwag mong basahin yan! Inagaw ni Enzo ang sulat mula sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay maputla. Para sa akin ito, Ma. Tungkol ito sa audit na ginagawa nila. Hindi nyo dapat ito pinapakialaman. Tumingin si Enzo kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at hinala. Mireya, pumasok ka sa kwarto mo. Na yun din. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nang pumasok si Mireya sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng susi na pumipihit mula sa labas. Ikinulong siya ni Enzo. Sa loob ng madilim na kwarto, napaupo si Mireya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kanyang tiyan habang nararamdaman ang pananakit nito dahil sa stress. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang napansin niya sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na recorder na iniwan ni Lola Amparo. Nang pindutin niya ang play, narinig niya ang boses ni Sabina at Enzo na nag-uusap sa loob ng kanilang kwarto kaninang madaling araw. Enzo, kailangan nating mapirmahan ang waiver ni Mireya bago ang gala. Kapag napirmahan niya na, idinadeklara niyang wala siyang kinalaman sa kahit anong ari-arian, maari na natin siyang tuluyang iligpit. Isang aksidente sa kalsada pagkatapos ng party, at tapos na ang problema natin. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mireya. Hindi lang siya gustong hiwalayan. Gusto siyang patayin ni Enzo para makuha ang lahat ng inaakala nilang kontrol sa Dalisay Fund. Biglang may kumatok ng mahina sa kanyang bintana. Si Lola Amparo may dalang isang maliit na bag at isang susi.
Mireya, iha, kailangan mo nang umalis dito. Ngayon na. Narinig ko ang plano nila. Hindi sila magdadalawang isip na syaktan ka at ang bata. Bulong ng matanda. Pero ang gala, Lola, kailangan kong harapin sila sa harap ng lahat, sagot ni Mireya. Hindi mo naaabutan ang gala kung mananatili ka rito. May sasakyang naghihintay sa iyo sa kanto. Si Attorney Santian ang nagpadala. Habang dahan-dahang lumalabas si Mireya sa bintana, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo, patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Villamor. Ngunit hindi para iligtas si Mireya, kundi dahil sa isang reklamo na isinampa laban sa kanya ni Enzo. Isang reklamo ng pagnanahaw ng mga alahas ng pamilya. Iposas niyong babae niyan, magnanakaw siya. Kinuha niya ang mga mahahalagang alahas ng pamilya ko. Ang boses ni Enzo na narinig ni Mireya mula sa kabilang panig ng pinto ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa bintana, gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na kumot, ang bawat salita ng asawa ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang likuran. Sa loob ng 3 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang dangal. Pero sa huli, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siya pang magpapakulong sa kanya. Nang maramdaman ng kanyang mga paa ang damo sa garden, hindi siya lumingon. Alam niyang, sa likod ng pinto ngayon, naroon ang mga pulis na dala ng kanyang asawa upang tapusin ang kanyang kinabukasan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng bakod kung saan naghihintay si Lola Amparo. Dali, iha! Sumama ka na sa kanila! Huwag kang mag-aalala sa akin. Hindi nila ako paghihinalaan. Bulong ng matanda habang binubuksan ang maliit na lagusan sa ilalim ng gate. Salamat, Lola. Hindi ko po ito malilimutan. Tugon ni Mireya. Ang boses ay basag sa pigil na iyak. Sumakay si Mireya sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nag-aalalang muka ni Attorney Santian. Mabilis na umandar ang sasakyan, papalayo sa mansyong naging rehas ng kanyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Mireya. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na naglalaho sa kanyang paningin. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang maliit na bag na naglalaman ng ultrasound result at ang gintong locket. Naramdaman niya ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang pait ng pagsisisi. Naalala niya noong unang taon ng kanilang pagsasama, ang mga gabi kung kailan ipinagluluto niya si Enzo at hihintayin ito hanggang madaling araw, kahit na madalas ay hindi naman ito umuuwi. Naalala niya ang mga pasimpleng panglalait ni Doña Celestina na tinanggap niya ng nakayuko dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo, utang na loob. Iyon ang palaging nasa isip niya. Akala niya ay kailangan niyang pagbayaran ang pagliligtas sa kanya ni Enzo mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pananahimik at pagtitiis. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi siya iniligtas ni Enzo. Kinuha siya nito upang maging isang magandang dekorasyon na madaling manipulahin habang ninanakaw ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ayos lang po ba kayo, senyorita? Malambot na tanong ni Attorney Santian. Hindi ko alam, Attorney. Pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng pinaglaban ko sa loob ng 3 taon. Ang sakit. Ang sakit isipin na ang taong pinagkatiwalaan ko ang mismong maghuhulog sa akin sa bangin. Sagot ni Mireya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay malayang pumatak. Basang-base ang kanyang mga palad. Hindi kayo nawalan, senyorita. Kayo ang nanalo dahil sa wakas ay nakalaya na kayo. At huwag kayong mag-alala tungkol sa kasong isinampa ni Mr. Villamor. Wala silang ebidensya. Ang locket na hawak ninyo ay may katibayan ng pagmamay-ari mula sa pamilya Dalisay. Sila ang lumalagay sa panganib. Hindi kayo. Dinala ni Attorney Santian si Mireya sa isang lihim na penthouse sa loob mismo ng BGC.
isang lugar na pag-aari ng Dalisay Heritage Fund na kahit si Enzo ay walang kaalam-alam. Pagpasok ni Mireya, sinalubong siya ng karangyaan na dati ay kinasanayan niya noong bata pa siya, ngunit ngayon ay tila malamig at walang buhay. Umupo siya sa malambot na sofa at doon ay muling naramdaman ang pagod ng kanyang katawan. Inilabas niya ang ultrasound result at tinitigan ang maliit na tuldok. Anak, patawarin mo si nanay? Bulong niya sa katahimikan ng silid. Akala ko ay mabibigyan kita ng buong pamilya. Akala ko ay sapat na ang pag-ibig ko para baguhin ang tatay mo. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo yuyuko. Samantala, sa mansyon ng mga Villamor, nagdiriwang si Enzo at Sabina. Sa gitna ng sala, umiinom sila ng mamahaling alak habang si Doña Celestina ay abala sa pag-utos sa mga katulong na linisin ang kwarto ni Mireya. Finally, the trash is out, nakangising sabi ni Sabina habang nakasandal sa dibdib ni Enzo. Now, we just need to wait for the gala. Kapag naideklara na siyang fugitive, mas madali na nating makukuha ang pirma na kailangan natin mula sa board ng Dalisay Fund. We can claim she's mentally unstable and ran away with stolen goods. You're a genius, Sabina, sagot ni Enzo, sabay halik sa nonito. I can't wait to see the look on their faces tomorrow. We will be the most powerful couple in Makati. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, pumasok si Doña Celestina na may dalang isang lumang box na nahanap niya sa ilalim ng kama ni Mireya. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagtataka. Enzo, tignan mo ito, sabi ng matanda. Inilapag ang box sa mesa. May mga dokumento rito, mga sulat mula sa yumaong Don Roberto Dalisay. At bakit may litrato rito si Mireya noong bata pa siya kasama ang matandang Dalisay? Napatigil si Enzo. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang litrato. Doon, nakita niya ang isang batang Mireya, suot ang isang korona at ang gintong locket na tinawag niyang basura kanina, habang karga-karga ng pinakamayamang pilantropo sa kasaysayan ng bansa. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Enzo. Ang babaeng itinuturing niyang hampas lupa, ang babaeng pinakulong niya, ay may mas malalim palang koneksyon sa perang kinababaliwan niya kaysa sa inaasahan niya. Sa penthouse, nakatayo si Mireya sa harap ng malaking salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pighati, kundi isang naglalagablab na determinasyon. Buksan niyo ang lahat ng records ng Villamor Group, utos ni Mireya kay Attorney Santillan sa pamamagitan ng intercom. I want to see every centavo they stole. At ihanda niyo ang pinakamagandang gown na may kulay ng dugo. Bukas, sa gabi ng gala, magpapakilala na ako sa kanila. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw? At sino ang tunay na biktima? Ang gabi ng gala ay hindi lamang magiging isang pagdiriwang, kundi isang madugong labanan ng dangal at katotohanan. Tahimik ang gabi sa penthouse, ngunit sa loob ni Mireya ay may isang bagyong pilit niyong pinapakaalma. Sa harap niya ay isang mesa na puno ng pagkaing hindi niya magawang tikman. Mga pagkaing dati ay pinapang-arap lang niya noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Villamor, nagtitiis sa mga tira-tirang ulam at malamig na kanin. Ngunit ngayon, kahit ang pinakamasarap na putahe ay tila walang lasa sa kanyang dila. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang marahang pintig ng buhay sa loob. Anak, ito na ang huling gabi na magtatago tayo. Bukas, kukunin natin ang nararapat para sa atin. Bulong niya, ang boses ay tila isang panata na dinala ng hangin sa bukas na bintana. Samantala, sa mansyon ng mga Villamor, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakatitig pa rin si Enzo sa lumang litrato ni Mireya at Don Roberto Dalisay. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi habel sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kasakiman na ayaw tumanggap ng katotohanan. Hindi ito maari, pagmamatigas ni Enzo,
sabay hagis ng litrato sa ibabaw ng mesa. Baka nagkataon lang ito, o baka naman anak siya sa labas ng isa sa mga katulto ni Don Roberto, kaya siya naroon. Isang hamak na dalisay? Kung tunay siyang tagapagmana, bakit siya nagtiis sa akin ng 3 taon? Exactly, darling. Dugtong ni Sabina habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Enzo. Guni-guni mo lang yan. Siguro ay ginagamit lang niya ang litratong yan para takutin tayo. Huwag kang magpapadala. Isipin mo ang gala bukas. Kapag nakuha natin ang pirma ng board, kahit sino pang dalisay ang humarang, tayo na ang may-ari ng lahat. Pumasok si Doña Celestina. Bakas ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Enzo, tumawag ang bangko. Kung hindi tayo makakapag-deposit ng kalahating bilyon bukas, bago mag-alas 5 ng hapon, ilalabas na nila ang notice of foreclosure. Mawawala ang lahat, anak. Ang pangalan natin, ang bahay na ito, lahat. Napahilamos si Enzo sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sino ito? Singhal ni Enzo pagkasagot sa telponyo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago narinig ang isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang malamig na lawa. Enzo. Natigilan si Enzo. Kilala niya ang boses na iyon. Kay Mireya iyon. Ngunit hindi na ito ang mahina at mapagkumbabang boses na kinagawian niya. Ito ay boses ng isang taong may hawak ng kanyang padhana. Mireya! Nasan ka? Ikaw na babae ka? Magnanakaw. Ibalik mo ang mga alahas na kinuha mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Sigaw ni Enzo. Pilit na itinatago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng galit. Tumawag ako hindi para makipagtalo sa iyo, Enzo. Kalmadong sagot ni Mireya. Tumawag ako para bigyan ka ng isang huling pagkakataon. Isang pagkakataon para aminin ang lahat ng ginawa ninyo ni Sabina. Ang pagnanakaw sa pondo, ang pagpalsipika ng mga dokumento, at ang pagtatraidor sa akin. Kung aamin ka ngayon, baka may matira pa para sa iyong dangal. Humalahak si Enzo. Ang tunog ay puno ng pang-uuyam. Pagkakataon? Sino ka para bigyan ako ng pagkakataon? Isang hampas lupa na nagkataon lang na nakatira sa bahay ko? Pakinggan mo ako, Mireya. Bukas sa gala, ipapahiya kita sa harap ng lahat. Ipapakita ko sa buong mundo na ikaw ay isang kriminal at isang baliw. Hinding-hindi mo ako mapapabagsak. Iyan ba ang huling salita mo, Enzo? Tanong ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. Oo, at tandaan mo ito. Hinding-hindi ko tatanggapin ang batang yan. Isang dumi lang yan sa buhay ko na dapat matagal nang itinapon. Mahiya ka sa balat mo, Mireya. Wala kang puwang sa mundong kinalalagyan ko. Dahan-dahang ibinaba ni Mireya ang telponyo. Wala nang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang huling hibla ng pag-asa na may natitira pang tao sa loob ni Enzo ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 3 taon ay nagtapos sa sandaling iyon. Sa kabilang panig, si Enzo ay lalong naging agresibo. Ihanda ang lahat para bukas! Utos niya sa kanyang mga tauhan. Gusto kong maging perpekto ang gabi ng gala. At kung magpapakita si Mireya, huwag niyo siyang hahayaang makalapit sa stage. Kaladkarin niyo siya palabas kung kinakailangan. Ngunit hindi alam ni Enzo na sa mga sandaling iyon, ang mga tauhan ng Dalisay Heritage Fund ay abala na sa pag-aayos ng mga upuan sa gala night. At ang pangalang nakasulat sa head table ay hindi na Villamor, kundi isang pangalang matagalang ibinaon ng kasaysayan, Mireya Dalisay. Sa huling gabi ng kanyang lumang buhay, kumuha si Mireya ng isang piraso ng papel at sinulat ang isang huling mensahe para sa kanyang sarili. Itinago niya ito sa loob ng locket ng kanyang ama. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang huling hapunan ay tapos na. Bukas, ang mesa ay babaligtarin at ang mga nagpakabusog sa kasinungalingan
ay makakatikim ng pait ng katotohanan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng ballroom ng pinakamagarang hotel sa Makati ay tila mga bituing nagniningning para sa tagumpay ng pamilya Villamor. Ang bawat sulok ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Naroon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, mga politiko, negosyante, at mga socialite na nag-uusap sa tono ng kapangyarihan at tera. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Enzo Villamor. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan, habang nakasuot ng pasadyang tuxedo. Sa kanyang tabi ay si Sabina, na animoy isang reyna sa suot nitong itim na gown na puno ng kumikinang na diamante. Sila ang sentro ng atensyon, ang magkaparehang tinitingala ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakangiting bati ni Enzo sa mga bisita habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Noyong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Villamor Group. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng aming kumpanya sa tulong ng Dalisay Heritage Fund. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpate, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa isang babaeng dahan-dahang naglalakad papasok. Si Mireya. Hindi siya nakasuot ng diamante. Wala siyang suot na mamahaling gown. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting bestido na abot hanggang tuhod. Isang lumang damit na tila hindi nababagay sa kinang ng gabing iyon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila pagod. Ngunit may kakaibang linaw sa kanyang bawat hakbang. Isang mapait na bulungan ang agad na kumalat sa buong silid. Sino yan? Yan ba ang asawa ni Enzo? Bakit ganyan ang suot niya? Mukha siyang katulong. Narinig ko ay magnanakaw daw yan at may sakit sa isip. Napatigil si Enzo sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mukha ay biglang magdilim sa galit at hiya. Mabilis na lumapit si Doña Celestina kay Mireya. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng puot. Anong ginagawa mo rito? Ikaw na babaeng walang utang na loob. Singhali Doña Celestina. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Pagkatapos mong magnakaw sa amin, may kapal ka pa ng mukha na magpakita rito at hiyain ang anak ko? Nandito ako para sa katotohanan, Ma'am Celestina. Mahinang sagot ni Mireya, ngunit sapat na para manginig ang matanda sa galit. Katotohanan? Ang katotohanan ay basura ka. At ang basurang tulad mo ay hindi dapat narito. Sa isang mabilis at malupit na pagkilos, kinuha ni Doña Celestina ang isang baso ng red wine mula sa dumaang waiter. Nang hindi nagdadalawang isip, isinaboy niya ang madilim na likido ng diretsyo sa puting damit ni Mireya. Naramdaman ni Mireya ang lamig ng alak na tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang kumakalat ang pulang mansa sa kanyang puting bestido. Tila mga patak ng dugo na sumisimbolo sa bawat sugat na ibinigay sa kanya ng pamilyang ito. Ang bawat patak ng alak na gumugulong pababa sa kanyang balat ay tila isang mariing sampal sa harap ng daan-daang tao. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. Ang tunog ng kanilang pangungutya ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Mireya. Nakita niya si Sabina na nakang-isi habang nakasandal sa balikat ni Enzo. At si Enzo? Nakatingin lamang siya sa kanyang asawa nang may halong pandidiri, walang balak kumalaw para protektahan siya. Ayan, ani Doña Celestina habang nakatitig sa basang damit ni Mireya. Nayon, muha ka ng basahang duguan. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Para kalad ka rin ka palabas. Nanatiling nakatayo si Mireya sa gitna ng ballroom. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupil. Ang mansa ng alak sa kanyang damit ay tila isang marka ng kahihiyan na gustong ibigay sa kanya ng mundo. Nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang tiyan. Isang malakas na paalala na hindi na lang siya ang nakararanas ng kawalang hiyang ito. Tumingin siya kay Enzo. Gagawin mo ba talaga ito sa akin, Enzo? Sa harap ng lahat?
Lumapit si Enzo at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng lason. Mahiya ka naman sa sarili mo, Mireya. Look at you. You're a mess. Isang rumi ka sa gabing ito. Kung may kaunti ka pang bait, aalis ka na rito bago ko pa ituloy ang kaso laban sa'yo. Tumalikod si Enzo at iniwan si Mireya na mag-isa sa gitna ng tawanan at pangungutya ng mga elitista. Pakiramdam ni Mireya ay tila ang buong ballroom ay umiikot. Ang bawat mukha ay tila mga halimaw na naghihintay na siya ay tuluyang bumagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malakas na boses ang narinig mula sa main entrance ng hotel. Ang programa ay hindi pa tapos at walang aalis sa silid na ito. Ang lahat ay napatigil. Ang mga gwardiya na akmang lalapit kay Mireya ay napahinto nang pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng audit firm, kasunod si attorney. Santillan na may dalang isang gintong envelope. Sino kayo para mambulahaw? Sigaw ni Enzo. Hindi sumagot si attorney Santillan sa kanya. Sa halip, lumakad siya ng diretso patungo kay Mireya, yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang at inabot sa kanya ang isang mikropono. Tumingin si Mireya sa mansa ng alak sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya sa stage kung saan naroon ang logo ng Villamor Group. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapahid niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisingi. Sabi niyo ay basura ako? Ang boses ni Mireya ay dahan-dahang umalingaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng speaker system. Sabi niyo ay wala akong puwang sa mundong ito. Ngunit bago niyo ako palayasin, baka gusto niyo munang malaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat pako, bawat semento, at bawat hininga ng kumpanyang ito. Nanahimik ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging takot. Ang pulang mansa sa damit ni Mireya ay tila naging isang bandila ng digmaan. Dahan-dahang itinaas ni Mireya ang kanyang mukha, at sa kabila ng pulang mansa ng alak na tila sugat sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang awtoridad na hindi kailanman nakita ng mga Villamor. Ang bulungan sa bulwagan ay biglang napuputol, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang lahat ay nakahawak sa kanilang hininga. Lumapit si Attorney Santillan sa tabi ni Mireya. Hindi siya tumingin sa mga tao nang may takot, kundi may paggalang na yumukod sa harap ng babaeng. Kanina lang ay tinawag nilang basura. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, ang boses ni Attorney Santillan ay matatag na umalingaw-ngaw. Ipinapakilala ko sa inyo ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariya ni Don Roberto Dalisay. Ang babaeng nagmamay-ari ng 5 bilyong pisong pondo na inaasahan ninyong magliligtas sa inyo ngayong gabi. Ang ating chairperson at presidente, si Senyorita Mireya Dalisay Villamor. Tila isang bomba ang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang baso ng alak na hawak ni Doña Celestina ay dahan-dahang ninitas mula sa kanyang mga daliri hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang mukha ni Enzo ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang pilit na bumubuo ng mga salita na hindi lumalabas. Hindi maari yan, nautan na sabi ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Mireya at kay Attorney Santillan. Asawa ko siya! Isang hamak na probinsyana lang siya. Niloloko niyo kami! Naglakad si Mireya patungo sa gitna ng stage. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at dangal. Hindi niya pinansin ang basang damit. Sa halip, ginamit niya ito bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Inilabas niya ang isang maliit na remote control at pinindot ito. Ang malaking projector screen sa likuran niya na dapat ay magpapakita ng tagumpay ng mga Villamor ay biglang nagpakita ng mga dokumentong hindi inaasahan ng lahat. Ang nakikikita ninyo sa screen? Simula ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na talim ay ang mga ebidensya ng malawakang pagnanakaw at pamipeke ng dokumento na ginawa ni Enzo Villamor at ng kanyang sekretaryang si Sabina.
Ginamit nila ang pangalan ng aking yumaong ama para kumuha ng mga illegal na loan. At ito, nagbago ang imahe sa screen. Lumabas ang mga litrato ni Enzo at Sabina sa iba't ibang hotel. Ang kanilang mga matatamis na ngiti habang nilulustay ang pirang dapat ay para sa mga empleyado ng kumpanya. Kasunod nito ay ang mga chat logs. Ang plano nilang iligpit si Mireya pagkatapos siyang piliting pumirma sa isang waiver. Enzo, tawag ni Mireya, tinitigan ng kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay sapat na ang 3 taon ng pananahimik ko para isipin mong tanga ako? Nagtiis ako dahil naniwala ako sa pangako mo. Pero nang itakwil mo ang sarili mong dugo, hinawakan ni Mireya ang kanyang tiyan. Doon mo ako tuluyang pinatay. At ngayong gabi, ang babaeng pinatay mo ang siyang maglilibing sa pangalan mo. Mireya, makinig ka. Darling, mag-usap tayo. Desperadong lumapit si Enzo, akmang hahawakan ang kamay ni Mireya, ngunit mabilis na humarang ang 2 bodyguard na nakauniporme ng Dalisay Group. Huwag mong madungisan ang balat ko ng mga kamay mong puno ng kasinungalingan. Pagtataboy ni Mireya. Biglang lumuhod si Doña Celestina sa paanan ni Mireya. Ang kanyang mga luha ng kapalaluan ay naging luha ng takot. Mireya, anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Nagkamali kami. Huwag mong bawiin ang pondo. Mamamatay ang kumpanya. Mawawala ang lahat sa amin. Tiningnan ni Mireya ang matandang babae na dati ay nagpapaayak sa kanya araw-araw. Wala siyang naramdamang katuwaan, kundi isang malalim na pagod. Ang patawad, Ma'am Celestina, ay ibinibigay sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Ngunit ang ginawa niyo ay sadyang pag-apak sa pagkatao ng iba. Ang pondo ng Dalisay Heritage ay hindi na mapupunta sa inyo. Mula sa sandaling ito, ang Villamor Group ay isa sa ilalim sa mandatory receivership. Kukunin ko ang kontrol upang iligtas ang mga empleyadong inubusan ninyo ng kinabukasan. Lumingon si Mireya kay Sabina, na ngayon ay nanginhinig sa isang sulok, pilit na itinatago ang mukha. At ikaw, Sabina, ang mga pulis ay naghihintay na sa labas para sa kasong estafa at falsification. Ang pulang damit na yan ay bagay sa iyo, dahil yan ang huling kulay ng karangyaan na masusuot mo bago ang orange na uniporme sa kulungan. Dahan-dahang hinubad ni Mireya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa, ay tila naging isang mabigat na kadena na sa wakas ay mapuputol na. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kristal na mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa salamin ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang kasal natin, Enzo, ay opisyal ng tapos. At ang batang ito, hinding-hindi mo siya makikilala. Dahil ang isang hari na walang dangal ay hindi karapat-dapat magkaroon ng tagapagmana. Tumalikod si Mireya at dahan-dahang naglakad palabas ng ballroom. Ang mansa ng alak sa kanyang damit ay hindi na mukhang kahihiyan. Ito ay tila isang regal na kapa ng isang reynang nagtagumpay sa digmaan. Habang lumalakad siya, ang mga tao sa ballroom ay dahan-dahang tumatabi. Yumuyuko ang ilan bilang tanda ng paggalang at takot. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Malaya na tayo, anak, bulong niya. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na anino ang humabol sa kanya mula sa dilim ng parking lot. Isang taong hindi niya inaasahang makikita muli pagkatapos ng maraming taon, na may dalang isang lihim na maaaring bumago muli sa lahat. Sa dilim ng parking lot, nanatiling nakatayo si Mireya sa tabi ng kanyang sasakyan, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa kanyang basang damit, ngunit tila wala na siyang pakiramdam sa pisikal na antas. Ang lahat ng lakas na ginamit niya sa loob ng ballroom ay tila biglang naglaho, iniwan siyang pagod at nanghihina. Senyorita Mireya, isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan.
Mula sa likod ng isang dambuhalang haligi, lumabas ang isang lalaking may katangkaran, suot ang isang simpleng barong, at may mukhang bakas ang mga karanasan ng nakaraan. Nalaglag ang balikat ni Mireya nang makilala ang lalaki. Gabriel? Ikaw ba talaga yan? Si Gabriel ang gating kanang kamay at head of security ng kanyang ama, si Don Roberto. Nawala ito noon gabing mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. At simula noon ay wala nang balitang narinig tungkol sa kanya. Narito ako, senyorita. Matagal ko kayong binantayan mula sa malayo. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng katapatan. Narita ko ang ginawa niyo sa loob. Ipinagmamalaki kayo ng inyong ama. Isang pilit na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Mireya. Salamat, Gabriel. Pero huli na ang lahat. Wala na si Papa. At ang buhay na inakala kong bubuuin ko, naging abo na rin. Hindi pa huli ang lahat, senyorita. Ang totoo, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan tungkol sa aksidente ni Don Roberto. May mga dokumentong hindi nakuha ng mga audit firm. Bulong ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit at lumang susi sa kanya. Ang susing ito ay para sa isang vault sa inyong lumang rest house sa Tagaytay. Doon itinago ng inyong ama ang huling katotohanan. Bago pa man makapagtanong si Mireya, narinig ang ingay ng mga sapatos na tumatakbo mula sa entrance ng hotel. Ang mga reporters ay nagsisimula na ring magsidatingan matapos mabalitaan ang iskandalo sa loob. Kailangan niyo nang umalis, senyorita. Ako na ang bahala rito, ani Gabriel, bago muling naglaho sa dilim ng parking lot. Mabilis na pumasok si Mireya sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang kotse papalayo sa hotel, nakita niya sa side mirror ang imahe ni Enzo na kinakaladkad ng mga security guard palabas, habang pilit itong nagtatago mula sa mga flash ng kamera ng mga media. Ang imahe ng dating makapangyarihang asawa na ngayon ay nagmumukhang basang sisiw ay hindi nagbigay sa kanya ng ligaya, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Dinala siya ng kanyang driver sa Dalisay Estate, ang mansyong kinalakihan niya na matagal na niyang hindi nabibisita. Pagpasok niya sa malawak na gate, ang amoy ng mga punong mangga at ang sariwang damo ay tila yumayakap sa kanya, bumubulong na, "Welcome home." Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang bawat kagamitan ay nakatakip ng puting tela, tila mga multo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang hinawi ang tela sa isang malaking portrait sa sala. Nakita niya ang nakanghiting mukha ng kanyang ama. "Papa, nandito na po ako," bulong niya. Umakyat siya sa kanyang lumang kwarto. Doon, sa wakas, ay hinubad niya ang damit na punong-puno ng mansa ng alak. Kumuha siya ng mainit na shower, hinahayaang ang tubig ay humugas sa lahat ng dumi, sakit, at pagod ng nagdaang 3 taon. Habang ang usok ng mainit na tubig ay bumabalot sa banyo, doon lamang siya tunay na nakaiyak. Isang iyak na hindi galing sa pang-aapi, kundi sa pagpapakawala ng lahat ng emosyong kinimkim niya para protektahan ang kanyang anak. Pagkatapos magbihis ng isang malambot at malinis na pantulog, humiga siya sa kanyang kama. Ang lambot ng unan ay tila isang ulap na tumatanggap sa kanyang pagod. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang banayad na sipa ng sanggol. "Dito na tayo titira, anak. Wala nang mananakit sa atin," sabi niya bago tuluyang dalawin ng antok. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang tunog ang gumising sa kanya. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng kanyang kwarto. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi ito si Gabriel, at lalong hindi ito si Enzo. Ang anino ay may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang pamilyar na bagay na ninakaw mula sa kanya noong gabing mawala ang kanyang ama. Mabilis na bumangon si Mireya. Ang kanyang kamay ay agad na dumapo sa kanyang tiyan bilang proteksyon sa kanyang anak. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan, at ang bawat pintig ng kanyang puso
ay tila isang malakas na tambol na kumakalampag sa katahimikan ng silid. Ang anino ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang liwanag ng buwan ay tumatama lamang sa dulo ng isang itim na leather na notebook na hawak nito. Ang nawawalang talaarawan ng kanyang ama. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ang boses ni Mireya ay nanginginig, ngunit may bakas ng tapang. Dahan-dahang lumapit ang anino, at nang tumama ang liwanag sa mukha nito, nanlaki ang mga mata ni Mireya. Lola Amparo? Ang matandang katulong na tanging nagpakita ng malasakit sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Villamor ay nakatayo sa harap niya. Hinihingal at bakas ang dumi sa kanyang lumang kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagod. Patawarin mo ako, iha. Hindi ko gustong takutin ka. Bulong ni Lola Amparo. Ang boses ay tila isang tuyot na dahon na hinihipan ng hangin. Tumakas ako mula sa mansyon matapos kang umalis. Alam kong hahanapin nila itong notebook na ito. Ito ang tanging bagay na hindi nila nakuha mula sa iyong ama noong gabing yon. Mabilis na bumaba si Mireya mula sa kama at inakay ang matanda paupo sa isang malambot na armchair. Kumuha siya ng isang basong tubig at ibinigay ito sa nanginginig na mga kamay ni Lola Amparo. Lola, bakit kayo nagpakahirap na pumunta rito? Mapapahamak kayo, sabi ni Mireya. Ang kanyang puso ay napupuno ng pasasalamat at awa. Dahil kailangan mong malaman ang totoo, Mireya, sagot ng matanda matapos uminom. Noong gabing namatay si Don Roberto, hindi yon simpleng aksidente. Narinig ko ang pag-uusap ni Doña Celestina at ng tatay ni Enzo noon. Sila ang may hawak ng preno ng sasakyan ng iyong ama. At ang notebook na ito, dito nakasulat ang lahat ng utang na loob na ginamit nila para italika sa kanilang pamilya. Nanginginig ang mga daliri ni Mireya habang kinukuha ang itim na notebook. Binuksan niya ang unang pahina at nakita ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ang bawat salita ay pila isang tinig mula sa kabilang buhay na nagpapaliwanag sa lahat ng kanyang mga katanungan. Para sa aking nag-iisang bituin, Mireya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa mga Villamor. Ang kanilang kabutihan ay isang bitag na gawa sa ginto. Napaupo si Mireya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malupit na katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang pamilyang pinaglingkuran niya, ay ang mga taong kumuha ng buhay ng kanyang ama. 3 taon, bulong ni Mireya sa hangin. 3 taon akong natulog sa tabi ng isang mamamatay tao. Lumapit si Lola Amparo at hinaplos ang buhok ni Mireya. Ngunit na yon ay gising ka na, iha, at meron kang sandata na hindi nila inaasahan. Sa kabila ng matinding pighati, tumayo si Mireya at inakay si Lola Amparo patungo sa banyo. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at dahan-dahang hinugasan ang mga paa ng matanda na puno ng sugat at dumi mula sa mahabang paglalakad. Ang simpleng pagkilos na ito ay tila isang ritual ng paghilom para sa kanilang dalawa. Lola, dito na kayo mananatili. Wala nang sasaktan sa inyo rito. Pangako ni Mireya habang pinupunasan ang mga paa ng matanda. Nang makatulog na si Lola Amparo sa guest room, bumalik si Mireya sa kanyang silid at muling binuksan ang notebook. Doon, sa pinakahuling pahina, may nakitang isang maliit na resibo ng isang deposit box sa isang bangko sa Switzerland. Isang kayamanan na sapat para bilhin ang buong Makati. At isang lihim na magpapabagsak hindi lang sa kumpanya ni Enzo, kundi pati na rin sa kanilang kalayaan. Kinaumagahan, nagising si Mireya sa tunog ng kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Santillan. Senyorita, may problema tayo. Nagain ng petisyon si Enzo sa korte. Humihingi siya ng temporary protection order at sinusubukan niyang ideklara na ikaw ay unfit mother dahil sa pagtakas mo sa mga pulis kagabi. At higit sa lahat, kinuha nila ang lahat ng mga dokumento sa inyong rest house sa Tagaytay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mireya
habang tinititigan ang itim na notebook sa kanyang mesa. Hayaan mo silang magsaya sa mga dokumentong nakuha nila, attorney. Sabi ni Mireya, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Dahil ang hawak nila ay mga kopya lamang. Ang orihinal na lason na tatapos sa kanila ay narito sa kamay ko. Ihanda ang press conference. Ngayong hapon, tatapusin natin ang pangalang Villamor ng tuluyan. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, narinig ni Mireya ang isang malakas na busina mula sa labas ng kanyang gate. Isang convoy ng mga sasakyan ng media at 2 police car ang nakaparada sa tapat ng Dalisay Estate. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Enzo. May dalang isang piraso ng papel at isang malawak na ngiti ng tagumpay. Buksan mo ang pinto, Mireya! Ibalik mo ang anak ko! Huwag mong gamitin ang inosenteng sanggol para sa iyong mga ambisyon. Ang sigaw ni Enzo na umaalingaw sa labas ng gate ng Dalisay Estate ay tila isang malupit na biro na nagpapakulo sa dugo ni Mireya. Sa loob ng 3 taon, hindi man lang nito hinawakan ang kanyang tiyan ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, sa harap ng mga kamera ng media, umaarte itong isang ulirang ama na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahan-dahang naglakad si Mireya patungo sa balkonahe ng mansyon. Tanaw niya mula sa itaas ang dagat ng mga tao. Ang mga reporter na parang mga buitreng naghihintay ng biktima. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa madaling araw. At si Enzo, na nakatayo sa gitna, hawak ang isang papel na tila ba ito ang susi ng kanyang kaligtasan. Attorney, handa na bang lahat? Mahinahong tanong ni Mireya kay Attorney Santillan na nasa kanyang likuran. Handa na po, senyorita. Ngunit mag-ingat kayo. Gagamitin nila ang bawat galaw ninyo para palabasin na kayo ay emosyonal at hindi matatag, babala ng abogado. Huminga ng malalim si Mireya. Hinaplus niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa kaba ng kanyang anak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng balkonahe at lumabas sa ilalim ng matitinding ilaw ng mga kamera. Agad na tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at sunod-sunod na tunog ng mga kamera na kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang mukha. Mireya! Sigaw ni Enzo. Ang boses ay puno ng peking emosyon. Bumaba ka riyan! May dala kaming utos mula sa korte. Idinadeklara ng hukom na kailangang dumaan ang bata sa isang psychiatric evaluation ng ina dahil sa iyong ilegal na pagtakas sa mga otoridad. Tinitigan ni Mireya si Enzo mula sa itaas. Ang lalaking ito ay hindi na tao sa kanyang paningin. Isa na lamang itong halimaw na binalot ng mamahaling damit. Enzo Villamor. Ang boses ni Mireya ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa paligid, matatag at walang panginginig. Nandito ka ba talaga para sa anak natin? O nandito ka dahil alam mong sa oras na bumukas ang vault na iniwan ng aking ama? Wala ka ng itatagong yaman para pambayad sa mga kasalanan mo. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga media. Mabilis na sumabat si Enzo. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanyang drama. Huwag mong ilihis ang usapan. Ang bata ang mahalaga rito. Pulis, pasukin niyo ang bahay. Hawak ko ang dokumento. Akmang susugod ang mga pulis sa gate nang itaas ni Mireya ang itim na notebook na nakuha niya kay Lola Amparo. Subukan ninyong pumasok nang walang pahintulot ko, banta ni Mireya. At sisiguraduhin kong ang bawat pahina ng talaarawan ng aking ama, kung saan nakasulat ang bawat illegal na transaksyon ng mga Villamor at ang plano ninyong pagpatay sa kanya, ay magiging headline sa lahat ng pahayagan sa buong mundo sa loob ng 5 minuto. Napatigil ang mga pulis. Lumingon sila kay Enzo na ngayon ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay biglang napalitan ng isang hilaw na takot. Anong sinasabi mo? Anong talaarawan? Nauutal na tanong ni Enzo. Alam mo kung ano ito, Enzo? Alam niyo ni Doña Celestina, sagot ni Mireya. Ang gabi ng aksidente ni Papa, ang mga preno na sadyang pinuputol,
Lahat ng iyon ay narito. At hindi lang yan. Pati na rin ang plano ninyong pagpatay sa akin pagkatapos ng gala. Lalong nagkagulo ang mga media. Ang mga tanong ay sunod-sunod na ibinato kay Enzo, ngunit hindi na ito makasagot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mireya ang kanyang biyena na si Doña Celestina na nasa loob ng isa sa mga sasakyan. Nakatakip ang mukha at pilit na nagtatago mula sa kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Mireya ang isang bigla at matalas na kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa railings ng balkonahe, ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang matinding hirap. "Senyorita!" Mabilis na lumapit si Attorney Santillan at inakay siya. Ang bata," bulong ni Mireya. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dahan-dahang gumugulong sa kanyang binti. Sa ibaba, napansin ni Enzo ang pagbabago sa kilos ni Mireya. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang makita niyang manghihina ang asawa. "Pules! Na yun na! Nawawalan siya ng malay! Isalba niyo ang anak ko mula sa babaeng yan!" Sigaw ni Enzo habang pilit na itinutulak ang mga pulis na sirain ang gate. Habang ang tunog ng pagwasak sa bakal na gate ay dahan-dahang lumalapit, napaluhod si Mireya sa sahig ng balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis at dugo. Tiningnan niya ang pintuan ng mansyon, ang tanging harang sa pagitan niya at ng lalaking gustong kumuha sa tanging bagay na natitira sa kanya. "Hindi," bulong ni Mireya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. "Hindi mo siya makukuha." Ang huling narinig ni Mireya ay ang malakas na tunog ng pagbagsak ng gate at ang mga yabag ng sapatos na mabilis na umaakyat sa hagdan patungo sa kanyang kinalalagyan. "Ibigay niyo sa akin ang asawa ko. Ako ang legal na asawa. Ako ang may karapatang magdesisyon para sa kanya at sa anak ko." Ang boses ni Enzo ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng kwarto matapos nilang sirain ang pinto ng balkonahe. Sa gitna ng malalabong anino at ang nakasisilaw na ilaw mula sa labas, naramdaman ni Mireya ang malamig na semento sa kanyang pisingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahinang pagsamo para sa kaligtasan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang lalaking papalapit sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng sakit na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang lumapit si Enzo. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng pag-aalala, kundi ng isang madilim na katuwaan. Yumuko siya at bumulong sa tainga ni Mireya. Sapat na para siya lang ang makarinig sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis at media sa labas. "Akala mo ba ay mananalo ka, Mireya? Mamatay ka na kung gusto mo, basta makuha ko ang pirma mo at ang batang yan. Sa huli, ako pa rin ang bida sa kwentong ito," bulong ni Enzo, kasabay ng marahas na paghila sa itim na notebook na mahigpit na hawak ni Mireya. Naramdaman ni Mireya ang pag-agaw ni Enzo sa kanyang huling sandata. Sinubukan niyang kumapit, ibinaon ang kanyang mga kuko sa balat na asawa, ngunit wala na siyang lakas. Ang bawat hininga niya ay tila isang huling paalam. Ang init ng dugo at likidong dahan-dahang kumakalat sa sahig ay tila isang mapait na paalala na ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. "Sir, kailangan na siyang madala sa ospital. Masyado ng maraming dugo ang nawawala sa kanya," sigaw ng isang pulis na tila natahuhan sa nakitang kalagayan ng babae. "Ako na ang bahala. Tumawag na ako ng sarili naming ambulansya," sagot ni Enzo. Pilit na itinatago ang notebook sa loob ng kanyang tuxedo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Enzo si Mireya upang buhatin, isang malakas na tunog ng sirena na kakaiba sa sirena ng pulis ang narinig mula sa loob ng bakuran. Isang puting helicopter na may tatak ng Dalisay Medical Emergency Team ang dahan-dahang bumababa sa malawak na garden ng mansyon. Ang hangin mula sa mga elis nito ay nagpapatalsik sa mga gamit sa paligid at nagpapagulo sa buhok ng lahat ng naroon. Bumukas ang pinto ng balkonahe mula sa loob ng mansyon at pumasok si Gabriel.
Kasunod ang isang grupo ng mga armadong security na nakauniporme ng Dalisay Group. Kasama nila ang isang pangkat ng mga doktor at nurse na may dalang stretcher. Bitawan mo siya, Villamor. Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol ng kamatayan. May kautusan kami mula sa Korte Suprema na nagpapatigil sa lahat ng inyong petisyon. At ang mas mahalaga, ang bawat segundo na hinahawakan mo ang senyorita ay dagdag na taon sa iyong pagkakalulong sa kulungan. Namutla si Enzo. Sinubukan niyang humarang, ngunit mabilis siyang itinulak ng mga tauhan ni Gabriel. Ang mga pulis na kasama ni Enzo ay napilitang umatras nang ipakita ni Attorney Santillan ang isang dokumentong may pirma ng pinakamataas na opisyal ng hudikatura. Dahan-dahang binuhat ng mga nurse si Mireya. Sa gitna ng kanyang paputol-putol na malay, naramdaman ni Mireya ang isang malambot na kumot na bumalot sa kanya. Narinig niya ang boses ni Lola Amparo na umiiyak sa tabi niya. Laban, Mireya, huwag kang susuko, iha, para sa bata. Habang isinasakay siya sa helicopter, itinuon ni Mireya ang kanyang nanlalabong paningin kay Enzo na ngayon ay pilit na kinukuha ng mga pulis dahil sa pagnanakaw ng ebidensya. Ang notebook na pilit nitong itinago ay nakuha mismo ni Gabriel mula sa bulsa nito sa harap ng lahat ng kamera ng media. Ang notebook, mahinang bulong ni Mireya. Nasa amin na, senyorita. Ligtas na ang lahat. Sagot ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang kamay. Unti-unting umangat ang helicopter. Mula sa itaas, nakita ni Mireya ang liwanag ng lungsod na tila mga maliliit na hiyas. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang pintig sa loob ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila naging isang matinding antok na hindi niya mapigilan. Sana ay makita mo pa ang mundo, anak. Ang huling naisip ni Mireya bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa loob ng emergency room ng pinakamalaking ospital ng Dalisay Group, ang mga ilaw ay tila sumasayaw sa bilis ng paghilos ng mga doktor. Ang tunog ng mga makina na sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang karera laban sa oras. Isang malakas at mahabang tunog ang biglang narinig. Ang linya sa monitor ay naging patag. "We're losing her! Clear! Charge to 200!" Sigaw ng doktor. Ang katawan ni Mireya ay tumalon mula sa kama sa tinde ng kuryente, ngunit ang monitor ay nanatiling tahimik. Sa labas ng pinto, nakaluhod si Lola Amparo at Attorney Santillan, nagdarasal para sa isang himala na tila ayaw ng dumating. Ang nakabibinging tunog ng monitor sa loob ng emergency room ay tila isang mahabang hatol na ayaw magtapos. Sa loob ng ilang segundo na tila naging walang hanggan, ang bawat hininga ng mga doktor at nurse ay napatigil. Ang katawan ni Mireya, na tila isang lantang bulaklak sa ibabaw ng puting kama, ay wala nang ibinibigay na senyales ng buhay. "Muli! Charge to 300! Clear!" Sigaw ng punong doktor, ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang maskara. Sa kabilang panig ng kamalayan, sa isang mundong balot ng maputing liwanag at kawalan ng sakit, nakatayo si Mireya. Wala na ang bigat ng kanyang tiyan, wala na ang hapdi ng mga sugat sa kanyang puso. Sa kanyang harap, nakita niya ang isang pamilyar na anino, ang kanyang ama, si Don Roberto, na nakasuot ng kanyang paboritong puting barong, nakangiti at tila naghihintay sa kanya. "Papa!" bulong ni Mireya. Ang kanyang boses ay tila musika sa gitna ng katahimikan. "Pagod na po ako. Gusto ko na pong sumama sa inyo." Lumapit ang kanyang ama at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisingi. Ang haplos na iyon ay tila isang mainit na sikat ng araw sa gitna ng taglamig. "Mireya, ang aking bituin, hindi pa ito ang iyong oras. May isang buhay na naghihintay sa iyong yakap. Ang iyong anak ay nangangailangan ng isang reynang magtatanggol sa kanya. Bumalik ka, anak. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng isang Dalisay." Kasabay ng isang malakas na pagpitik sa kanyang dibdib, muling naramdaman ni Mireya ang bigat ng mundo. Ang mahabang tunog ng monitor ay biglang naputol, pinalitan ng isang mahina, ngunit matatag na pitik
pitik-pitik. Ang tunog ng kanyang pusong muling lumalaban. May pulse na tayo! Proceed with the emergency C-section. Na yun din! We need to save the baby! Utos ng doktor. Ang sumunod na mga sandali ay naging isang malabong alaala ng mga bakal na instrumento, ang amoy ng gamot, at ang mabilis na pagkilos ng mga tao sa paligid. Sa labas ng operating room, nakasandal sa pader si Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Si Lola Amparo naman ay nakaluhod sa isang sulok. Mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo, ang kanyang mga bulong ng panalangin ay tila tanging sandata laban sa kamatayan. Pakalipas ng tila isang dekada ng paghihintay, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang nurse na may dalang isang maliit na balot ng asul na kumot. Isang napakahina, ngunit malinaw na iyak ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang iyak na tila nagsasabing, "Narito na ako." Lalaki po ang sanggol. Medyo maliit dahil premature, pero lumalaban ang kanyang baga. Nakangiting balita ng nurse. Napayak si Lola Amparo sa tuwa, habang si Attorney Santillan ay napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang ginhawa. Ngunit ang katuwaan ay panandalian lamang nang muling lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. Ligtas ang bata, pero ang senyorita, nawalan siya ng maraming dugo. Nilagay namin siya sa isang induced coma para bigyan ng pagkakataon ang kanyang katawan na mag-recover. Sa ngayon, tanging panahon lang ang makapagsasabi kung kailan siya magigising. Samantala, sa isang madilim at masikip na selda sa presinto, nakaupo si Enzo Villamor. Wala na ang kanyang tuxedo. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa loob ng selda ay tila isang paalala ng kanyang unti-unting pagbagsak. Ang balita tungkol sa pagkakasilang ng kanyang anak at ang kalagayan ni Mireya ay hindi pa nakakarating sa kanya, ngunit ang mas malaking dagok ay ang pagdating ng kanyang abogado na may dalang masamang balita. Enzo, iniwan na tayo ni Doña Celestina. Nag-file siya ng motion para idistansya ang sarili niya sa mga kaso mo. Sinisisi niya ang lahat sa'yo para maisalba ang natitira niyang pera. Bulong ng abogado. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Enzo. Ang sarili niyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya na ang kapangyarihan ang lahat, ang siya ring unang nagtaksil sa kanya. Utang na loob. Ang salitang palaging ang ginagamit laban kay Mireya ay ngayon ay bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Lumipas ang 7 araw. Ang silid ni Mireya sa ospital ay puno ng sariwang bulaklak, ngunit siya ay nanatiling tahimik. Ang tanging buhay ay ang mechanical na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib sa tulong ng ventilator. Sa tabi ng kanyang kama, nakalagay ang isang maliit na crib. Ang kanyang anak, na pinangalanan niyang Roberto Enzo, bilang pagkilala sa kanyang ama at bilang paalala sa kanyang pinagdaanan, ay dahan-dahan ng lumalakas. Isang hapon, habang binabantayan ni Gabriel ang silid, napansin niya ang isang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Mireya. Ang kanyang mga pilik mata ay tila nanginginig. Sinusubukang labanan ang bigat ng kanyang pagkakakoma. Dahan-dahang iminulat ni Mireya ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame. Pagkatapos, ay ang mukha ni Gabriel na puno ng pag-asa. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita ang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Mireya. "Anak," mahinang bulong niya. Ang boses ay tila isang gas-gas na kwerdas. Hinawakan ni Mireya ang maliit na kamay ng sanggol. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man niya tuluyang madama ang kaligayahan, bumukas ang pinto ng silid ng marahas. Pumasok si Attorney Santillan. Ang muka ay maputla at may dalang isang urgent na dokumento. "Senyorita, nagising na kayo? Salamat sa Diyos. Pero may kailangan kayong malaman. Si Sabina,
Nakatakas siya mula sa kustodiya ng mga pulis kaninang umaga. At may nakitang mensahe sa inyong gate sa mansyon. Sinabi niya na hindi pa tapos ang laban at kukunin niya ang tanging bagay na magpapasakit sa inyo habang buhay. Napatingin si Mireya sa kanyang anak. Ang kanyang puso na kapapasa lang ay muling binalot ng isang matinding kaba. Ang panganib ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang yaman ang nakataya, kundi ang mismong buhay ng kanyang anak. Hindi mo siya makukuha. Kahit ibuhos ko ang huli kong patak ng dugo, hinding-hindi mo hahawakan ang anak ko. Ang boses ni Mireya ay parang isang gas-gas na bulong. Ngunit may talim ito na kayang humiwa sa katahimikan ng silid sa ospital. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan at ang kirot mula sa kanyang operasyon, pinilit niyang iangat ang kanyang sarili mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga kamay, na may nakatusok pang suwero, ay nanginginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang gilid ng crib ng kanyang anak. Senyorita, dahan-dahan lang po. Baka bumuka ang inyong tahi. Pag-aalala ni Gabriel, habang mabilis na lumalapit upang alalayan siya. Wala akong pakialam sa tahi ko, Gabriel. Ang anak ko ang kailangan nating iligtas, tugon ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa takot at galit. Alam ni Sabina ang bawat sulok ng mga ari-arian ng pamilya ko. Alam niya kung paano gumalaw sa dilim. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakikitang nagdurusa. Tumingin si Mireya sa kanyang sanggol. Ang maliit na si Roberto Enzo ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong muling namumuo sa paligid ng kanilang buhay. Ang bawat mahinang paghinga ng sanggol ay tila isang marupok na himala na kailangan niyang protektahan laban sa isang mundong walang awa. Attorney, dagdagan ninyo ang security sa floor na ito. Walang sinumang papasok, kahit nurse o doktor, nang hindi niyo muna sinusuri ang pagkakakilanlan. Utos ni Mireya kay Attorney Santillan. At si Enzo, nasaan siya? Sigurado ba tayong wala siyang kinalaman sa pagtakas ni Sabina? Nasa selda pa rin si Enzo, senyorita. Nawala na siya ng lahat ng kakampi. Ang sariling ang ina ay tuluyan na siyang tinalikuran upang isalba ang sariling balat. Sa ngayon, si Sabina ay isang desperadong fugitive. At ang taong walang mawawala ang siyang pinakamapanganib na kalaban. Paliwanag ni Attorney Santillan. Lumipas ang mga oras na tila, bawat minuto ay isang pasakit. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan ay nagpapakaba kay Mireya. Ang bawat yabag ng sapatos sa pasilyo ay tila isang babala. Sa kabila ng pagod, hindi ipinikit ni Mireya ang kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Dinarama ang init nito na tila ba doon lamang niya mahahanap ang lakas para magpatuloy? Sana ay hindi mo naman na ang puso ng tatay mo, anak. Bulong ni Mireya habang hinahaplos ang malambot na buhok ng sanggol. Sana ay maging katulad ka ng iyong lolo Roberto. Matapang, tapat, at may paninindigan. Isang hapon, habang si Gabriel ay pansamantalang lumabas para makipag-usap sa mga gwardiya, isang nurse na nakamaskara ang pumasok sa silid. May dala itong tray ng gamot at isang basket ng prutas. Ma'am, oras na po para sa inyong bitamina, malambot na sabi ng nurse. Ang kanyang boses ay tila pamilyar, ngunit hindi ito pinansin ni Mireya dahil sa sobrang pagod. Salamat, pakilapag na lang dyan sa mesa, sagot ni Mireya habang inaayos ang pagkakahiga ng sanggol. Dahan-dahang lumapit ang nurse. Imbes na ilapag ang tray, tumayo ito sa tabi ng crib at tinitigan ang sanggol. Napakagandang bata. Kamukhang-kamukha siya ni Enzo, hindi ba? Sayang, ang ganda ng mga mata niya. Pero ang tadhana niya ay tila nakatali sa isang amang bilanggo at isang inang puno ng kaaway. Nanigas ang buong katawan ni Mireya. Ang boses na iyon, ang paraan ng pagsasalita. Mabilis na lumingon si Mireya at tinitigan ang nurse. Nakita niya ang mga mata nito sa likod ng maskara. Mga matang puno ng ingit, put, at isang uri ng kabaliwan na tanging si Sabina lamang ang mayroon. Sabina, bulong ni Mireya.
Ang kanyang boses ay tila isang babala. Dahan-dahang hinubad ng nurse ang kanyang maskara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sabina. "Miss me, Mireya? Sabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos. Akala mo ba ay mananalo ka dahil lang nakuha mo ang pera at ang kumpanya? Sa mundong ito, ang pinakamasakit na mawala ay hindi ang ginto, kundi ang buhay." Mabilis na binunot ni Sabina ang isang syringe mula sa kanyang bulsa. Ang likido sa loob nito ay kulay asul at tila nakamamatay. Itinutok niya ito sa direksyon ng sanggol. "Isang maling galaw, Mireya, at sisiguraduhin kong hindi na magigising ang batang ito. Gusto kong makita kung paano madudurog ang puso mo habang pinapanood mo siyang mawala ng hininga sa mismo harap mo." Banta ni Sabina. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. "Huwag, Sabina! Maawa ka! Huwag ang anak ko!" Pagsamo ni Mireya. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. "Kunin mo na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, bawiin mo ang lahat. Huwag mo lang saktan ang anak ko. Huli na para sa awa, Mireya. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Ang karanyaan, si Enzo, ang pangarap ko. Ngayon, patas na tayo." Akmang itutusok na ni Sabina ang syringe nang biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Gabriel ang pumasok. Isang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit may hawak na baril ang nakatayo sa pinto. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi sa direksyon ni Sabina, kundi sa kisame upang takutin ang lahat. Bitawan mo ang bata, Sabina. Na yun din! Sigaw ng pulis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinaklot ni Sabina ang sanggol mula sa krib at tumakbo patungo sa balkonahe ng ospital. Napasigaw si Mireya sa tindi ng takot, habang pilit na sinusubukang tumayo kahit na kumikirot ang kanyang mga tahi. "Huwag! Sabina, parang awa mo na!" Sigaw ni Mireya habang humahabol patungo sa balkonahe. Nakarating si Sabina sa gilid ng balkonahe. Hawak ang sanggol sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay nakakapit sa railings. Nasa 10 palapag sila at ang hangin sa labas ay napakalakas. Isang maling galaw at mahuhulog silang dalawa. "Kung hindi mo papasa akin ang lahat, wala ring makikinabang!" Sigaw ni Sabina sa gitna ng kanyang hysterical na pag-iyak. Nakatayo si Mireya sa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay naka-extend, nanginghinig at puno ng pagsamo. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap. Sa likuran niya, naroon na sina Gabriel at ang mga pulis. Ngunit wala silang magawa dahil isang maling kilos ay maaring magtulak kay Sabina na gawin ang pinakamasamang bagay. "Sabina, tignan mo ako." Mahinahong sabi ni Mireya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili para sa kanyang anak. "Alam ko ang sakit na nararamdaman mo. Alam ko ang galit mo kay Enzo. Pero ang batang ito, wala siyang kinalaman dito. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay ng dugo ng isang inosente. Ibigay mo siya sa akin at sisiguraduhin kong makakaalis ka rito ng ligtas." Tumingin si Sabina sa sanggol, pagkatapos ay kay Mireya. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, isang malakas na tunog ng kidlat ang bumasag sa langit, kasabay ng biglang pagkadulas ng paa ni Sabina sa basang sahig ng balkonahe. "Mireya!" Sigaw ni Sabina habang nawawalan siya ng balanse. Ang sanggol ay dahan-dahang ninitas mula sa kanyang mga bisig patungo sa kailaliman ng bangin. "Huwag!" Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa mga labi ni Mireya. Isang tunog na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang oras ay tila huminto. Ang bawat patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak mula sa langit ay tila mga luhang hindi na kayang umiyak. Nakita niyang nawala ng balanse si Sabina at ang maliit na balot ng asul na kumot, ang kanyang anak, ang kanyang Roberto Enzo, ay unti-unting kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng babae. Wala nang pakialam si Mireya sa sakit. Wala nang pakialam sa mga tahi na posibleng bumuka. Sa isang kisap mata,
Inihagis niya ang kanyang buong katawan pasulong, tila isang inang ibon na handang saluhin ang nag-iisang itlog bago ito tuluyang mabasag sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa kawalan, handang isakripisyo ang sariling buhay, masalo lamang ang kanyang anak. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. At pagkatapos, isang mabilis at matigas na pagkakakapit. Dumilat si Mireya. Nakasandal ang kanyang tiyan sa malamig na bakal ng railings ng balkonahe. Ngunit ang kanyang mga kamay, ang kanyang naghihingalong mga kamay, ay mahigpit na nakakapit sa asul na kumot. Sa dulo ng kumot, nakabitin ang kanyang sanggol. Umiiyak dahil sa lamig at gulat. "Anak, hawak ka ni nanay," bulong ni Mireya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit ang bigat ng sanggol at ang dulas ng kumot dahil sa ulan ay nagiging dahilan upang unti-unti itong dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Nanghihina na si Mireya. Ang kanyang mga braso ay nangangawit. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim dahil sa matinding kirot sa kanyang puson. "Gabriel! Tulong!" sigaw niya. Ang boses ay halos mapatid. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Gabriel at mahigpit na hinawakan ang mga braso ni Mireya. Kasabay ng tulong ng 2 pulis, dahan-dahan nilang hinila pataas ang sanggol at ibinalik sa mga bisig ng ina. Pagkabawi sa bata, napaluhod si Mireya sa sahig. Mahigpit na niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Ligtas ka na. Ligtas na tayo, anak." Paulit-ulit na bulong ni Mireya. Sa kabilang banda, si Sabina, na nagawang makakapit sa isang nakausling bahagi ng balkonahe sa ibaba bago tuluyang mahulog, ay umiiyak at nagmamakaawa. "Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay!" Sigaw ni Sabina. Ang boses na kanina'y puno ng yabang at kabaliwan ay napalitan ng matinding desperasyon. Lumapit ang mga pulis at hinila siya pataas. Nang makatayo si Sabina, agad siyang pinusasan at idinikit sa pader. Ang kanyang buhok ay basang-basa, ang kanyang unipormeng nurse ay puno ng putik, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pagkatalo na hinding-hindi na niya mababago. Dahan-dahang tumayo si Mireya, inaalalayan ni Gabriel, habang ang anak ay ligtas na nakadantay sa kanyang balikat. Tiningnan niya si Sabina, ngunit wala siyang naramdamang galit. Tanging awa na lamang para sa isang babaeng nilamon ng sariling ambisyon at inggit. "Tingnan mo kung saan ka dinala ng kasakiman mo, Sabina," mahinahong sabi ni Mireya. "Hindi ang pagkawala ng yaman ko ang nagpabagsak sa'yo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Dalhin na ninyo siya. Ayoko nang makitang pagmumukha niya." Habang kinakaladkad si Sabina palabas ng mga pulis, bumalik si Mireya sa loob ng kanyang silid, pinalibutan ng mga doktor at nurse na mabilis na sinuri ang kanyang kalagayan at ng sanggol. Ligtas ang lahat, maliban sa isang tahi na bahagyang bumuka na agad namang nagawan ng paraan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa insidente ay gumising sa buong bansa. Ang kwento ng isang inang, iniligtas ang kanyang sanggol mula sa kamatayan, at ang pagtatapos ng pagtatago ni Sabina ay naging usap-usapan sa bawat kanto. Sa parehong araw, nagkaroon ng preliminary hearing para sa mga kaso ni Enzo at Sabina. Dahil sa dami ng ebidensya, ang itim na notebook, ang mga bank records, at ang testimonya ni Lola Amparo, walang kawala ang dalawa. Kahit si Doña Celestina, na pilit idinidistansya ang sarili, ay nasama sa investigasyon dahil sa kanyang partisipasyon sa cover-up ng aksidente ni Don Roberto. 3 buwan ang lumipas. Sa labas ng isang malaking simbahan sa Tagaytay, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, nagpapagaan sa malamig na simoy ng hangin. Nakatayo si Mireya sa harap ng altar. Hawak ang maliit na si Roberto Enzo na nakasuot ng puting binyagan. Ang mga taong naroroon ay hindi mga makakapangyarihang politiko o negosyante, kundi ang mga taong tunay
na nagmamahal sa kanya. Si Gabriel, Attorney Santian, at si Lola Amparo na ngayon ay nagsisilbing yaya ng sanggol. Matapos ang seremonya, dinala ni Mireya ang kanyang anak sa isang tahimik na bahagi ng harden, kung saan tanaw ang asul na lawa ng Taal. Nakikita mo yan, anak? Bulong ni Mireya habang itinuturo ang lawa. Malawak ang mundo. Maraming bagyo, maraming unos, ngunit sa huli, laging may pag-asa. Laging may liwanag. Ngunit habang tinititigan niya ang lawa, lumapit si Attorney Santian na may dalang isang sobre. Senyorita, panimula ng abogado, ang boses ay seryoso. Nakatanggap po tayo ng sulat mula sa kulungan. Galing kay Enzo. Hinihiling niya na makita ang bata kahit isang beses lang bago siya ilipat sa maximum security prison. Napatigil si Mireya. Ang pangalan ng kanyang dating asawa na matagal na niyang ibinoon sa kanyang alaala ay muling nagparamdam. Tumingin siya sa kanyang anak na nakangiti at inosenteng naglalaro sa kanyang daliri. Ibibigay ba niya ang pagkakataong ito sa lalaking nagtangkang sirain ang lahat sa kanila? O tuluyan na niyang isasara ang pahina ng kanyang nakaraan upang protektahan ang kanilang bagong bukas? Ang malamig na hangin mula sa lawa ng Taal ay tila hindi sapat upang pawiin ang bigat na dala ng sobrang hawak ni Mireya. Ang pangalan ni Enzo, na nakasulat sa magulong porma ng mga titik, ay isang anino ng nakaraan na pilit bumabalik para manggulo sa kanyang kasalukuyan. Isang beses lang daw po, senyorita, dagdag ni Attorney Santian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Ayon sa warden, unti-unti na raw nawawalan ng pag-asa si Enzo. Ang makita ang bata ang tanging hiling niya bago siya ilipat sa Muntinlupa, kung saan marahil ay hindi na siya makakalabas ng buhay dahil sa haba ng kanyang sentensya. Tumingin si Mireya kay Roberto. Enzo, na ngayon ay masayang naglalaro sa bisig ni Lola Amparo. Ang inosenteng ngiti ng bata ay walang bahid ng mga kasalanan ng kanyang ama. Sa sandaling yon, naramdaman ni Mireya ang isang pagtatalo sa loob niya. Ang put na naipon sa loob ng 3 taon ay naroon pa rin, nakatago sa isang madilim na sulok ng kanyang puso. Ngunit ang bagong buhay na pinanday niya ay nakatayo sa pundasyon ng pagmamahal, hindi ng paghihigante. Paghahandaan ko, attorney, sagot ni Mireya. Pupunta ako, pero ako lang. Kinabukasan, ang makapal at kalawanging pinto ng visiting area sa kulungan ay dahan-dahang bumukas. Ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay bumalot sa buong silid. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Enzo. Ang dating makisig at mayabang na bilyonaryo ay ngayon ay isang anino na lamang. Ang kanyang buhok ay magulo at mahaba, ang kanyang muka ay payat at puno ng pasa, at ang dating mamahaling tuksido ay napalitan ng isang kupas na kahel na uniforme. Nang makita niya si Mireya, dahan-dahang umangat ang kanyang mga mata. Puno ito ng luha, ng pagsisisi na huli nang dumating. Kinuha niya ang telepono sa kanyang gilid, nanginginig ang mga kamay. Kinuha rin ni Mireya ang telepono sa kanyang panig. Enzo. Mireya. Ang boses ni Enzo ay basag, tila isang salamin na nadurog ng pino. Nasaan siya? Bakit hindi mo siya dinala? Hindi ko dinala ang anak ko sa isang lugar na puno ng galit at kasalanan, Enzo. Mahinahong sagot ni Mireya. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi galit, hindi rin awa. At hindi ko siya dadalhin para makita ang isang amang piniling itakwil siya noon mga panahong kailangan niya ng proteksyon. Napahagulgol si Enzo. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Binabasa ang kanyang maruming uniforme. Patawarin mo ako, Mireya. Nagmakaawa ako na makita siya dahil gusto kong humingi ng tawad. Sa iyo, sa anak natin. Nabulag ako ng kapangyarihan. Nabulag ako ni Sabina. Ngayon, wala na ang lahat. Kahit ang sarili kong ina, kinalimutan na ako.
Mag-isa na lang ako. Tinitigan ni Mireya ang lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Hindi ka nabulag, Enzo. Pinili mong magbulag-bulagan. Iba ang taong nagkamali sa taong sinadya ang pagkakamali. Ang mga kasalanan mo sa akin, kaya kong patawarin para mapalaya ko ang sarili ko. Pero ang kasalanan mo sa anak ko at ang kasalanan ng pamilya mo sa aking ama, hinding-hindi mabubura iyon ng iyak mo ngayon. Alam ko na hindi ako karapat-dapat. Pero sana balang araw, kapag lumaki na siya, sabihin mo sa kanya na may isang taong nagmamahal sa kanya, na nagsisisi ang tatay niya. Kapag lumaki na siya, Enzo, hindi ko itatago sa kanya ang totoo, sagot ni Mireya. Sasabihin ko sa kanya kung sino ka. Ang magaganda at ang mabubuti, kung mayroon man. Pero sasabihin ko rin sa kanya ang totoo, para hindi niya tularan ang mga pagkakamali mo. Ang anak ko ay lalaking may dangal. Hindi siya magiging tulad mo. Inilapag ni Mireya ang telepono. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Tumingin siya kay Enzo sa huling pagkakataon. Ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan ay hindi na makakapanira ng kanyang kinabukasan. Paglabas ni Mireya sa kulungan, sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw. Nakita niya ang kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel, karga ang kanyang anak na masayang pumapalakpak nang makita siya. "Senyorita, ayos lang ba kayo?" tanong ni Gabriel habang inaabot ang bata. Hinuha ni Mireya si Roberto Enzo at mahigpit itong niyakap. Ang bigat na matagal niyang dinadala ay tuluyan ng naglaho. Wala nang galit. Wala nang takot. "Ayos na ayos ako, Gabriel. Sa wakas, tapos na ang lahat." Nakangiting sagot ni Mireya. 2 taon ang lumipas. Sa gitna ng isang malawak na bulwagan sa Dalisay Tower, idinaraos ang isang malaking pagtitipon. Ngunit hindi ito isang pagdiriwang ng karangyaan ng mga elitista. Ito ay ang paglulunsad ng Dalisay Foundation for Women and Children, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso at mga batang walang tirahan. Nakatayo si Mireya sa harap ng mikropono, suot ang isang eleganteng ngunit simpleng puting damit. Ang kanyang ngiti ay nagpapaliwanag sa buong kwarto. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, na hindi lamang nagsisilbing kanyang protektor, kundi isang matapat na kaibigan na laging naroon para sa kanya. At sa paanan niya, naglalaro ang isang maliksing batang lalaki, si Roberto Enzo, ang simbolo ng kanyang tagumpay. 3 taon na ang nakalipas. Inisip ko na, ang halaga ng isang babae ay nakabatay sa pagmamahal na ibinibigay niya sa iba, kahit na siya mismo ay nauubos na. Panimula ni Mireya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngunit natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na halaga natin ay nakasalalay sa kung paano natin kayang ibalik ang pagmamahal sa ating mga sarili. Pumalakpak ang lahat, kabilang na ang mga babaeng natulungan ng kanyang pamilya. Hindi ko hinahangad na maghiganti. Hinangad ko lamang ang katarungan. At ngayon, ginagamit ko ang kapangyarihang ito hindi para manira, kundi para bumuo. Dahil sa dulo ng lahat ng pigati, ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ng isang ina at ang pag-ibig sa sarili, ang siyang pinakamakapangyarihang yaman. Itinaas ni Mireya ang kanyang anak at hinalikan ito sa pisngi. Mula sa isang asawang pinaggaitan ng dangal at ibinato sa putikan, umusbong si Mireya bilang isang reynang nagtatanggol sa mga mahihina, isang inang puno ng pagmamahal, at isang babaeng tunay na malaya. Ang mga guhit ng luha sa kanyang nakaraan ay hindi naging marka ng kanyang kahinaan. Ito ay naging mapa na nagturo sa kanya patungo sa kanyang tunay na tadhana. 5 taon na ang nakalipas. Ang malambot na ihip ng hangin ay nagpapasayaw sa mga dahon ng malaking puno ng mangga sa likuran ng Dalisay Estate. Ang kalangitan ay pinipinturahan ng kulay kahel at rosas, isang perpektong paglubog ng araw na nagbibigay ng mainit na yakap sa buong paligid.
Nakaupo si Mireya sa isang upuang gawa sa uway sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinapanood ang isang napakagandang tanawin na dati ay pinapang-arap lamang niya. Sa gitna ng malawak na damuhan, tumatakbo ang 5 taong gulang na si Roberto Enzo. Humahabol sa mga paru-paro habang ang kanyang malutong na halahak ay pumupuno sa hangin. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Lola Amparo. Masayang pumapalakpak at binabantayan ang bata. Nahanap na ni Mireya ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nabili ng bilyon-bilyong halaga ng kanyang kumpanya, kundi isang kapanatagan na nagmula sa pagtanggap at paghilom. Sa mga nagdaang taon, nakarating sa kanya ang mga balita. Si Doña Celestina ay pumanaw ng mag-isa sa isang pampublikong ospital. Inabandona ng mga taong dati niyang binabayaran para maging kaibigan. Si Sabina ay tuluyang nawala sa katinuan at inilipat sa isang pasilidad na nag-aalaga sa mga may malalang sakit sa isip. At si Enzo ay nananatiling nakakulong sa madilim na selda ng Muntinlupa, binubuno ang habambuhay na sentensya, araw-araw na nilalamon ng pagsisisi. Napatawad na ba niya sila? Oo. Napatawad na ni Mireya ang mga Villamor. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, at lalong hindi ito isang imbitasyon para makapasok muli sila sa kanyang buhay. Pinatawad niya sila dahil naintindihan niya na ang put ay isang mabigat na tanikala. Upang makalipad siya ng malaya, kailangan niyang bitiwan ang galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay regalo ni Mireya para sa kanyang sarili. Habang malalim siyang nag-iisip, naramdaman niya ang isang mainit na tela na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang pamilyar na amoy ng kape at pinuna pabango ang pumalibot sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Umupo si Gabriel sa upuan sa kanyang tabi. Wala itong suot na uniporme ng gwardiya, kundi isang simpleng kuting polo na nagpapalabas sa kanyang matipunong pangangatawan. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Mireya, pinagsalikop ang kanilang mga daliri ng may labis na pag-iingat at respeto. Isinandal ni Mireya ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Gabriel. Wala silang sinasabing salita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang malalim na pag-uunawaan. Dito kay Gabriel, nahanap ni Mireya ang isang pag-ibig na ligtas. Isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit, hindi nanunumbat, at hindi siya pinipilit na paliitin ang kanyang sarili para lamang maging katanggap-tanggap. Masaya ka ba, senyorita? Malambing na tanong ni Gabriel. Ang kanyang labi ay dumampi ng napakagaan sa tuktok ng buhok ni Mireya. Isang matamis at tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mireya. Huwag mo na akong tawaging senyorita, Gabriel. Matagal na kitang pinalaya sa trabaho mo. Kahit hindi na ako ang iyong tagabantay, mananatili akong alipin ng iyong puso, Mireya. Tugon ni Gabriel, humihigpit ang hawak sa kanyang kamay. Pinanood nilang dalawa si Roberto Enzo na tumatakbo palapit sa kanila. May dalang isang maliit na bulaklak na pinitas nito mula sa harden. Inabot ng bata ang bulaklak sa kanyang ina. Ang mga mata nito ay nagniningning sa inosensya at pagmamahal. Kinuha ni Mireya ang bulaklak at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa sandaling ito, tiningnan niya ang lawak ng kanyang mundo at napagtanto ang pinakamahalagang aral na idinulot ng kanyang mga sugat. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa pang-aabuso. Hindi isang karangalan ang maging martir para sa isang taong walang ginawa kundi sirain ang iyong pagkatao. Ang tunay na lakas ng isang babae ay nakikita sa kanyang tapang na tumayo, talikuran ang mga taong nananakit sa kanya, at buuin muli ang sarili mula sa mga basag na piraso. Ang pag-ibig ay hindi dapat nag-iiwan ng sugat. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapahilom, nagpoprotekta, at nagpapalaya. Dahan-dahang lumubog ang araw. Ngunit hindi natatakot si Mireya sa pagdating ng dilim. Dahil alam niya, gaano man kahaba ang gabi, palaging may bagong umagang sasalubong.
At sa umagang iyon, siya ay hindi na isang biktima. Siya ay si Mireya Dalisay, isang ina, isang mang-inibig, at ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling buhay.